Lord, once again, we are so grateful for this and for your great message sa bawat isa. Lord, na hindi na namin aabutin yung mga paghihirap na yun, the 7-year tribulation, kung patuloy kami, Panginoon, na susunod sa iyo as the light, ilaw ng sanlibutan. Lord, we pray na continue to give us the wisdom and the knowledge to share your words. And also, Lord God, an attentive ear and a heart, Lord God, sa bawat isa na nandito. Upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong salita sa umaga. Thank you, Lord God. All praises belongs to you. Sa name, Amen. Ito lang, no? Pag binasa natin parang very simple verse, no? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but we have the light of life. Sino nagsabi nito? Nagsalita nito? It's Jesus. Sinabi niya ni Jesus sa mga tauhan, di ba? So, from this verse, di ba? Meron tayong makikita dito. We need to dig deeper, no? Upang maunawaan natin the real message and the true meaning na gusto ipaalam at ipaunawa ng ni Jesus Christ para sa atin, no? Dig deeper, the real message and the meaning of this verse. Sabi niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano ibig sabihin ng ilaw? Tayo niya in our literal sense, no? Pag sabi natin ilaw, di ba? Yan agad sa isip natin, yan ilaw, di ba? Lumiliwanag. Sa gabi naman, pag madaling araw na, di ba? 5, 6, nag-uumpisa na, nagliliwanag ang araw. Sabi, maliwanag na, gising na kayo, di ba? So yan ang agad sa isip natin, di ba? Tanghali na, agaw na, babaon na, masanag na, maliwanag na. Yan ang ating literal interpretation of light, ilaw ng mundo. But then, in a biblical sense, and a spiritual interpretation, sabi ito, light of the world. Sabi ni Jesus, I am the light. Ako ang liwanag ng mundo. No? Hindi na siya literal, but the spiritual interpretation. Ako ang liwanag. Kung hindi natin pag-uunawaan, no? Pagkat intindihin na hindi, paano magtitiwanag ng tao? Ang Diyos, no? Kasi nasa isip natin, yan lang, bumbig lang, no? Fluorescent, na may dumadaloy na electricity. Yan ang ilaw. But din sabi ni Jesus, I am of the world. At kung sino man ang susunod sa Kanya, hindi na lalakad pa sa kadiliman or darkness. Ibig sabihin, we are walking already. Wala ba si Jesus Christ? Naglalakad na tayo sa kadiliman. But then, if you need to follow, accept Jesus Christ in your life, hindi ka na lalakad sa kadiliman, makakaroon na ng liwanag ang iyong daraanan. No? Ganito, tingnan yung mga ilaw, this is a literal meaning. Kaya nakikita mo yung daanan mo dahil may ilaw. Pero din sa buhay natin, na mula pa ng pinanganak natin, we are already living in darkness. We are living in sin. Why? Papakanak mo lang, hindi pa nga nagsalita. Paano siya nakakasala? Di ba? Hindi naman niya nang-aaway na. Hindi naman niya nang-pumod. Hindi naman niya si OX, yung nanay at tatay. Papapanganak pa lang may kasalanan. Of course, kapatid, no? Dahil of our inherited sin. No? Always reminding you that, no? Meron tayong kasalanan sa ating unang magulang na si Adan at Eva. Kaya nga minsan, mag-share tayo sa ating mga kamag-anak yan, kapit-bahay, no? Friends, sabi, doon kami, fellowship kami, mag-church kami doon, may study kami, okay lang kapatid, alam mo, ako yan, dito lang ko sa bahay, wala akong nakaprabyo na kapit-bahay ko, na kamag-anak ko, okay man, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Narinig nyo yan ng mga linson, di ba? Hindi ko pinag-preparation yan yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung pamangkin ko, hindi naman ako gumagawa. Basta okay lang ko kahit hindi ko volunteers, kahit hindi ko sambahin ang Diyos,
Kahit hindi ko maghuritan ng Panginoon, di ba? Hindi ako nagkakagawa ng kasalanan. Di ba? Dito lang sa bahay, at may comfort zone. No? Okay lang. So, di ba kahit hindi ko magsimba, wala lang akong nagawang kasalanan. Yun ang mga mentality nila, kapatid, no? Okay lang. Di ba? Hindi kayo nahihirapan pumunta ng church, mag-join ng fellowship. Kung pupunta ako doon, di ba? Marami pang persecution, maririnig ko. At din sabi ni Lord, I am the light, ako ang liwanag. Whoever follows me will never work, but have the light of life. Pagkaroon ka ng liwanag ng buhay. At yung liwanag ng buhay yan, you can just get and take that from Jesus Christ alone. Sa kay Jesus mo lang, dahil siya yung light. So, from this verse, we can see two contrasting words. Number one is light. Light na inaako that Jesus is the light. No? We have the light under Jesus. And the lower portion, we can see also darkness. If kung merong light, and the other side, we have darkness. Diba? Kung may ilaw, may kadiliman. Diba? So, if Jesus said, He is the light, sino yung darkness? Satan. Na-contrast yung opposite ng Jesus, siya yung kadiliman. Nakikita nyo? The contrast. Kung may Jesus ka, God's word. Are you reading the God's word? Are you reading the Bible? Are you sharing the word of God sa iyong kapatid, sa iyong mga anak, sa iyong kapatid? Yan kung sumusunod ka sa ilaw ni Jesus. God's word. Ito yung number one. The Bible, yung salita ng Diyos, na patuloy natin isi-share sa bawat. In the other side, kung hindi ka pa sumusunod sa liwanag ni Jesus Christ, we are living in darkness. And sino ang nagdili doon? Satan. You are living in sin. Kasalanan. This time, Panginoon, we need to check our hearts. Patuloy ba ako lumalakad na mumuhay sa kasalanan? O lumalakad at namumuhay na ako sa salita? Sumusunod na ba ako sa ilaw ni Jesus? O sumusunod ako sa madilim na daanan ng evil ni Satan? This is a realization. Kung gusto mong hindi abutin yung 7-year tribulation na yan, follow the light. Follow Jesus. Read His word. Share His word. Nang hindi madali ang magiging Kristiyano, pag hindi natin susundin yung ilaw, tumpak, maiiwan tayo dito at abutin natin yung ugot-ulo na yan, yung marking of 666 na yan, na hindi ka makabili ng pagkain kung wala kang tatak ng 6. Ano ang unang ngayon pa lang, this time pa lang, work out for your salvation. Secure natin ang ating kaligtasan na sigurado tayo makakasama ng Panginoon sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Napakalungkot na ikaw ay isama sa rapture, maiwan yung anak mo, maiwan yung asawa mo, at makikita mo na maghihirap sa lumalagablag ng kanyang impero. Ikaw, you are comforted at the kingdom, no? Sa paraiso ng Diyos. Para sabihin ng asawa mo, bakit itong sa langit, sa lupa pa na hindi mo sinabi sa akin na ito wala ang pastor. Ito wala upang ako'y makasama mo dyan sa kaharian. Ngayon naghihirap ako dito sa impyerno. Ikaw ang sarap ng buhay mo dyan kasama sa paraiso ng Diyos. Ito na maging accountable tayo.
kahit marinig yung kapatid, ang masakit na panunodyak, pangungutyak, panunuyak, ng kamag-anak at kapitbahay mo. Kapatid, patuloy mo i-share yung salita ng Diyos para hindi ka accountable. Hindi ka rin magsisisi. Ay, kawawa naman yung anak ko na iwan doon sa isang mainit na impyerno. At ako dito, kasama nagpupuri sa kami. Ito na yung relaxation, kapatid. Akala natin okay lang, no? Hindi natin alam yung rapture, mamayang gabi, bukas na madaling araw, sunod na linggo, Jesus will come as yes. Hindi na siya Savior. Yung unang dating niya, naging Savior siya. Nagpakamatay siya, pinako sa cross for you and for me upang maligtas tayo sa kasalanan na meron tayo. Sa pangalawang pagdating niya, hindi na siya Savior. Yes na siya. Puhusgahan ka na kung ang lahat niyang iniwan. No, na love letter niya sa iyo, pinasa mo. Anong love letter? Yung Bible, lahat dito sinulat para sa iyo. Na pagbulay-bulayin mo, babasahin mo para ikay may makisama ni Jesus Christ sa kanyang pangalawang pag inistrikahan. Palakapan natin ang praise. So, kaya nga, isa-isa natin upang maunawaan. Hindi lang tayo ano ba yun? Napupunta tayo doon para lang kumanta, para lang sumagot. But in what is important, ang patuloy tinuturo sa atin, yung kaligtasan natin. Kasi ang kamatayan, sigurado, sure. Death is sure, darating sa atin. At hindi nyo hintayin yung kamatayan na iba kayo ng kapitbahay nyo. At yung pastor nyo at ng leaders nyo, wala na bisa ang prayer pag ikay patay na. Kasi salvation is individual. Kung anong ginawa mo dito ngayon, ikay mananagot sa Panginoon. Tapos na paghuhukuman ka na sa panahon na mananagot ang iyong hininga sa iyong katawan. Hindi nagagana ang pagkanamin. I-activate sa iyong mga sa kapatid na namatay. Ito kasi yung belief natin. Ipapanalangin natin yung kapatid natin na ngayon na dito yung kaluluwa niya, ililipat sa langit. Pananagutan niya. Kaya habang buhay pa lang, work out your salvation. Patuloy natin i-share yung salita ng Diyos, yung katotohanan, the God's truth. Huwag natin hintayin na magiging buhay. Diba? Marami nagsisisi. Kung na, ay namatay na siya. Alam mo, ganito ang dami na. Kapatid, kung buhay pa, dapat pinakita mo na, sinilin mo na yung salita ng Diyos. Pinakita mo na mahal siya. No? Ito lang, very simple. Pati maraming ibig sabihin nitong verse na to, I am the light. Ako yung ilaw. Sa kanila, umuon ka, susunod, at lumalakad sa daanan ng madilim na daanan ni Satan, ayan, hindi nagawa. Ano yung kasalanan? Patuloy ka na mumuhay sa kasalanan. Lies or falsehood, nagsisinungaling. Maliit lang naman ito sinabi ko, pero hindi totoo. Lies, kasalanan ko yun. Walang malaki o maliit kasalanan malipartas. No? Kasi sinasabi ka, maliit lang yun, patatawagin na yun, di ba? Kasalanan pa rin yun. Diba? Lies, sinungaling, liars, nandiyan sa Bible, liars, gusto, murder. Kasi sinungaling ka lang, pupunta ka pa rin sa impyerno, may maliit na pagsisinungaling. Problems, poverty, naranasan natin ang kakulangan. Because we are walking, living in sin, poverty, vices. Bato-bato sa langit, no? Vices. Okay. Ano lang po? Okay. Liberation. Kasi minsan boring naman pagkatapos ng pananglian. Diba? Instead na makinig tayo ng mga word of God sa YouTube, sa TV, liberation muna tayo. But then,
Okay, hanggang makakita lang mo kasi. Hindi ka naging kasalanan kung walang involved na money. Chances of winning. But then kahit laro kayo ng laro, umaga hanggang hapon, tutungkit kayo dyan, is a part of vision. Kung walang pera na involved. Pag may pera na, yung sinasabi mong kaya, pag may taya na, doon na pumapasok ang kasalanan. Tinatawag yan, chances of winning. Ikaw may 500, ako may 500, siya may 500, apat kami. Ilalaro natin, mamaya natalo ako, napupunta sa kanya. Blessing pa sa kanya, ako nawalan. Na-exceed yung 500 ko doon, dapat bili pa yun ng pagkain at ulam ng mga bata. Are you there? Naunawaan natin? Ikaw na lalo ka nawalan, lalo ka nalulugmok sa kahirapan. Kasi instead na may makain ka pa for the whole week, wala na pumunta na kay Ate Billy kasi siya nanalo. 2 linggo yung budget niya. Ikaw ngayon wala, mga gutom. Ano gawin mo? Dahil wala? Mangutang tayo. Nagdagdag naman ang kasalanan. Nagdagdag sa sakit sa problema na naman. Saan naman ako kuha ng pambayad ko sa umat ko? Nasa dapat meron na lang. So doon pumapasok ang kasalanan sa sinasabi ni Kampa. Diba? May mga nag-reason out, ano lang yan? Libangan. Diba? Minsan si-COVID din sa bahay, no? Wala ka nang ginawa pagod sa trabaho, sa labas, sa linis, sa luto. Pagkatapos ka naman yan, no? Ano, parang yun na rin, big direction lang. Release your time. Yun. Okay yan, kapatid. Magmat yung kaman buong araw, buong gabi, buong linggo. Kung walang pera, hindi yan kasalanan. Yan ang totoong generation. Tandaan nyo, with money involved, doon pumapasok ang kasalanan. So, nakakonsider din siya, di ba? Sa part ni Satan, darkness, troubles, kaguluhan. Because, tinalo mo na yung 500 mo, pakuwi mo, troubles na kayo eh. Oh, diba? Troubles na kayo ni ate, ni kuya, ni tatay, at saan yung pera? I remember yung pagkain na paano yung tinirahin, diba? Saan yung pera? At yung kuya, di ba nagbigay naman ito ng budget? I remember budget natin. Kasi, di ba nagbibigay? Hinahanapan niya ko ng pera kasi nagsisimba kami. Sabi niya yan, no? Hindi mo niya gano'n kalalim sa Panginoon. Sabi nagbibigay ko ng budget, ha, pang ulam. Sabi ba, ito muna na itong kay tira pa ito ng tanghali, ay hinahanapan niya ng pera. Kasi sabi niya, simba ka ng simba, sa Robinson kami. Simba ka ng simba, sabi niya, inuubos mo pamasahe yung pera, inuubos mo ginatay sa noble, hinahanapan niya ko yan. Tapos sabi niya, ito, tapos kami paulamin mo pang mga bata, pinataya mo pang ulam. Yun naghihirap, di ba? Sabi niya, hinahanap niya yung pera. Praise God, no? Kasi napupunta sa Panginoon. Ngayon, binabalik ng Panginoon 100,000 fold sa amin. Dahil sa paghanap ni Brother Kadik, binabalik ng Diyos, ngayon hindi na siya nag-hanap, di ba? Praise God, binubuhos at binubuhos ng Diyos ang mga tinanim sa Panginoon, sa gawain na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So, hindi tayo, no, magbuhos doon sa ating contest of winning. But then, magbuhos tayo sa gawain ng Panginoon. At nasasabi talaga sa scriptures, no, you're giving. Ito yung susi ng pagpapala ng Diyos. Diba? Giving. So, yun na lang. Diba? Makaba na, baka kaya overtime to, ha? So, doon na lang sa isang verse na yan na I am the light of the world. Marami na tayong mga analysis doon. Marami na doong ideya at minsan yung Diyos na dapat ipaparating sa Diyos. Sabi niya, kung sumusunod ka sa Kanya, meron kang God's presence. Ang presensya ng Diyos nandiyan sa iyo. The way you talk, the way you dress, the way you move, the way you walk. So nakikita ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. The fruit of the Holy Spirit, makikita sa iyo. You have the love, the kindness, the self-control, self-discipline. Nakikita yan sa buhay mo. Kung may presensya ng Diyos sa buhay mo, habang sumusunod ka sa ilaw, that is Jesus Christ, no? You love your fellow, you love God, at yun ang commandments. Dalawa lang, pag sinunod mo yan, kapatid, yung dalawang commandments,
In the whole Bible, ito lang tandaan nyo lahat yan nakasulat dalawa lang. Nag-enclosure, no? Nag-enclose sa dalawa. Number 1, love God, no? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pag minahal mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, buong isip, no? At buong lakas, yan ang unang command ni Lord. Ang pangalawa, love your fellow at you love yourself. Kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganyan ang pagmahal sa kapwa mo. Ayaw mo saktan ang sarili mo, huwag mo saktan ang kapwa mo. Pag natupad mo itong dalawang commandments ni Lord, di ba? Meron kang presensya ng Diyos sa buhay mo at tumpak at kapatid sa rapture. At hindi ka na maghihirap, magdadanas ng kasakit in the 7-year regulation. No? Parang introduction, pero preaching na rin. No? So, from there, pinakuha na ba tayo yung sa akin from the first? No? Meron na ba? Wala pa. We have light, Jesus, and we have darkness, that is Satan. Kung sumusunod ka sa light, ito yung mga nararanasan mo sa buhay. At habang sumusunod ka sa kadiliman, as Satan is the leader, ito rin ang nagagawa mo. Kasalanan, problems, vices, troubles, mararanasan sa buhay ng bawat. So, praise God. Thank you so much. Hindi pa yan, ha? Pero pag yung makababa, we have 5 important things to remember from this verse. Number 1, light reveals and exposes. Our next verse is from 1 Corinthians chapter 4, verse 5. And the light reveals and exposes. Itong ilaw, naghahayag at nag-expose ng anumang nagawa sa kadiliman. Sabi niya, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord will bring to light what is hidden in the darkness. Anong nagtago, anong nagawa sa kadiliman, and will expose the motives of the heart. At that time, it will receive their praise from God. Diba? Ang lahat na ginagawa sa kadiliman na ilantad at mangyayag sa kaliwanagan, sa ilaw ng Panginoon. Wala naman nakikita. Pumunta ako doon sa bahay. Wala nga, di ba? Wala. Nakikita wala doon CCTV. Tuligtas ako. Di ba? Wala nakikita. Di ba? But then, ano sabi? Ang liwanag, ang ilaw ng Diyos will expose ng ginawa. Wala nakikita sa Panginoon, kapatid. Hindi pagpunta ako, sirado naman ko kwarto. Wala naman doon nakikita, di ba? Gusto ko lang ito. During our women's conference in Tagaytay, lahat ng mga women's, gathering ng mga women's, so all over Philippines, pero pa iba taga Mindanao, mga nagkapaw, sa lahat ng women's. Pero isang nanay ko, actually hindi ko siya nanay, pero Miss Maturity, she joined the women's conference. 38 years old lang siya. Nung nag-testimony sa during those conference, she is a flight stewardess. Grabe, no? Alam mo, kumikita siya, magalang trabaho niya, napakaganda niya. No? Iyak sa nang iyak, makakagulbol siya sa pagkakita. Sabi niya, hindi alam ng magulang ko. Kaya ma-flight stewardess, sabi niya, nagsisend ko ng pera. Impact na pera, pinapadala ko sa magulang ko, sa pamilya ko, sa Pilipinas. Dahil gusto kong makuha sila ng mga advance ng in-abundance. Sabi niya, but then hindi nila alam deep in my heart kung anong kasalanan na ginagawa ko. It was her vacation, 1 month ang bakasyon niya. During the vacation, nasiran siya ng isang pastora ng babae. From that time, alam mo yung naglulumpa sa isang consider na lahat niya ginagawa kasalanan. She is a flight stewardess. And she is having an illicit relationship sa kanyang co-workers
nasa aeroplano, nasa airlines. Alam mo yung kung nasa baba sila, di ka pa-fly, tapos bababa doon sa isang airport, mga stay sa isang araw, dalawang araw, back naman sa isang airport doon sa travel. So, ano siya, wala pa siyang asawa. Sabi niya, I am having an illicit relationship with my coworkers. At okay lang, nag-enjoy. But then during the sharing sa kanya, doon na na-realize na sobrang nagawa kong kasalanan. Hindi nakita ng kamag-anak ko ng kasamahan ko sa trabaho. At yung guilt feelings na patuloy, pinoconvert ka ng Diyos sa ginagawa mo ng kasalanan. She is about, mabalik na siya sa trabaho niya. But then, alam mo, kapatid ang ginawa. She decided to start the work. Kumikita siya ng 250,000 to 300,000 yung monthly salary niya. Ini-up niya dahil gusto niya stop yung kasalanan na ginagawa. Sabi niya, pag babalik mo sa trabaho ko as flight stewardess, magkikita kami ulit. Ang partner niya, this is hindi na available, hindi na single. So she is going in illicit relationship. Sobrang hindi ko maintindihan kung paano yung magulang na ina-advise ka na magbalik sa trabaho. Dahil siyempre sa pera, magandang bahay, maraming sasakyan, sa private subdivision, may mga businesses. Eh ngayon, kung hindi ka babalik, the next month, may expect ka pa may 250,000 ang inilas. Wala. So, umiyak na umiyak. But from there, ina-advise natin ka ng pastor not to automatically stop sa work, no? So, alam mo na ginawa niya. Nag-stop siya as flight stewardess na nasa plane sa taas. But then she applied as stewardess sa isang airlines. So, hindi niya na nakikita ulit at hindi na napapatuloy ang kasalanan na ginagawa nila sa kadiliman na walang nakakaalam at si Jesus na ngayon ang nagtutol sa kanyang buhay as ground stewardess. Sa office na siya, hindi niya nakakasama sa mga flight ang kanyang illicit part. So dito nakikita, no? Bakit nire-reveal at i-expose yung kasalanan na pwede mo naman itago para hindi mapahiya. O diba? O diba? Tago natin. Hindi naman nila alam yan, bakit, diba, no? But then because, sabi ni Lord, it is revealed and exposes by the light of God to, para ano? To address and to correct that sin. And to stop that sin. Para pag naihayag ng Diyos, nakikita, mabigyan ng correction, makita na ang pagkakamali at masunod ka na sa ilaw ng Panginoon. Parang pangalagi ang Panginoon, ha? Parang feeling mo, parang nalulugi niya. Natatalo siya. So, yung earnings, Martin, sisweldo ka ng 250,000, mag-stop ka. But then, siyempre kailangan mo stop yung kasalanan. Kung wala ka confession sa Diyos, pwede. Tuloy ka na, di ba? Parang, ang ginagawa ko, kita naman ko. So, grabe. Mga experience, kaya mga kapatid, may mga women's conference, women's convergence, join. Kasi marami talagang lesson na maituturo sa Pangalawa, number 1, number 2, lights. Yung ilaw, nag-iiyak. Sabi niya, light, lights. Your word is a lamp for my feet and a light to my path. Ang ilaw, no, yung word, yung salita ng Diyos, naging ilawan sa daanan, sa pangako, at naging ilaw sa daanan. Maliwanag na, no? Ang dinadaanan mo, hindi ka na malalapa dahil maliwanag na. Sabi na, it guides. But then, hindi lamang nag-guide. It also gives direction. In a literal interpretation, di ba, pag madilim, lalo na sa gabi, sa mga area na walang street light or walang ilaw, wala pang electricity, di ba, madilim. So, ang tendency is how we are using, flashlights, no? Ayun, also na sa cellphone, you have that part, torch, or flashlights. So, we need to open that. So, kung madilim ang lakarin natin, pwede natin gagamitin yan as flashlights. No? Torch, ilaw, it gives direction, di ba?
Ginaguide ka mo. Diretso ka. Ito yung ilaw. Ito yung tamang daanan. Pero kung may mabakaan ka dyan, liliko ka. Dito na naman ilaw. Kakaywa ka naman. Liliko ka sa kaywa. Liliko ka sa kanan. It guides us. Ganon din yan. Jesus guides us. It gives us direction. No? Ikagaya ka, kapatid, huwag ka pumunta dyan. Baka maisama ka dyan, di ba? Baka mapupulaso ka dyan, kapatid. Diba? Diretso ka dito. Di ba? Huwag ka magbigla ka, di ba? Nalala ko yung mga biglang kaliwa na yan. Yung wala sa plano. Diretso ang lakad, biglang kaliwa. Pag kaliwa mo, ano? Nadadaw ka. So, sige, sabi niya, thank you po. Thank you po. No, sabi niya, guys, binibigyan tayo ng giya. Anong giya? Guidance. Diba? Guidance. Tapos direction. Sabi niya, dito ka tumaan kasi ito yung para sa iyo bilang Christian. Sabi niya, the word of God is a lamp to my feet and a light to my path. Jesus guides, sabi niya, and that the God's presence, truth, and wisdom provides directions and guidance. But sabi niya, hindi lamang, sabi niya, na nagbibigay direction, it also gives protection. No? Sabi niya sa Psalm 27:1, it says, the Lord is my light and my salvation. In whom shall I fear? Sabi niya, this suggests na nagbibigay siya ng protection, no? Para sa kaligtasan ng bawat isa. Praise God. So, napakaganda na patuloy, sumusunod tayo sa guidance, di ba? Yun na na-share namin last time, yung alam mo tayo, yung mga tao, yung upit tayo sa tupa, di ba? Doon na, mag-share kami last time yung the Bible. Sabi nga, bakit sa tupa tayo, di ba? Sabi nga doon, alam ng tupa ang kanyang shepherd. Bakit tayo pinakumpir? Kasi alam niyo yung tupa. Isa lang yung shepherd, tapos libo-libo yung mga tupa, di ba? Isa lang nagagad, sunod lang sila, sunod. They are very, ang word na nyo yung dependent. Dependent sila kung saan ang shepherd pupunta, doon na sila. Pag dumidiretso ang shepherd, dumidiretso lahat ang tupa. At tayo dapat ganyan. Kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ at ganyan ang gagawin natin. Pag lumiko ang shepherd niya na may dalang baston, lahat ng tupa iba sunod na sunod. Ngayon, sa paglingon ng shepherd, naiiwan yung isang tupa doon. Binabalikan niya ng shepherd, binabalikan doon ang 99 nakasunod na yung naiiwan doon na isa, binabalikan ng shepherd. Kasi ayaw niya na mabikaw sa maling daanan. Nag-guide siya sa tamang daan. Diba? Ganun din tayo. Jesus Christ is guiding us for our goodness, and for our salvation. That's why we need to follow Him. Susundan natin ang ilaw ni Kristo na nag-iya sa atin. Give us guidance, direction, and protection. Napakaganda itong mga mensahe. So, palapakan natin ang Diyos. Jesus Christ guide us. Ito pa, number 3. Medyo may patama to. Number 3, light irritates sleepers. Yan. Our next verse is Ephesians 5:14. This is why it is said, wake up, sleepers. Rise from the dead. Magising ka sa mga patay, and Christ will shine on you. Diba? Sabi niya, sleepers, sinong mga tutulog-tulog dyan? No? Sino ang mga natutulog dyan? Sleepers na yung mga antokin dyan, yung parati lang natutulog. Ha? Sino dyan ang consider yourself as sleepers? But then, in a Christian interpretation, spiritual interpretation, sleepers, sabi niya, people who are spiritually asleep. At tumulog spiritually or unaware of God's word and God's truth. Okay lang. Wala lang pakialam. Hindi lang alam ang salita ng Diyos.
Baka yung John 3:16, hindi pa rin naalam no? Ngayon, ang kumisa ng Diyos para sa kaligtasan natin, di ba? Yan ang regalo ng Diyos, di ba? Unaware, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Sabi dito, sleepers are non. Hindi naman po, alam ko may Diyos, pero wala akong nagawa. Di ba? Non-believers, hindi sila naniniwala sila na may Diyos, but they are not putting into action. No, it's not faith. Di ba? Anong faith? Putting into action, di ba? Things unseen, hindi mo nakikita, pero naniniwala ka na may Diyos. Di ba? Sabi niya, faith without do is dead. Hindi mo ginagawa, naniniwala ka sa kay Jesus as your Lord and Savior, pero hindi ka gumagawa. Hindi mo nakikita napapakita sa gawa. Di ba? In John 3:19, this is the judgment. The light has come into the world. Si Jesus, bumunta na sa mundo. Kaya sabi, and people love the darkness rather than the light because their works are evil. Ayaw ng mga tao sa liwanag sa Diyos dahil ang ginagawa nila, kasalanan. Ayaw nila na naliwanagan sila ng ilaw ni Jesus dahil ang ginagawa nila. Pag naiilawan ka, nakikita ang ginagawa. That's why ayaw nila, nai-irritate sila. They are discomfort kasi kung ibibigyan nila ang liwanag na nagmumula kay Jesus, ano mangyari? If there is a change sa ilang state of being, maalis sila doon sa patuloy nilang ginagawa, no? Yung kasalanan na ginagawa nila. Aalis sila doon at pag hindi na sila comfortable, naiirita. So, ganun din, in a literal sense, diba pag natutulog tayo sa kwarto, gusto natin maligid. Diba? Tulog, mahibig yung tulog, sleepers. Ngayon, pag nabuksan yung bintana o yung pintuan, at pumapasok ang liwanag, ang ilaw, anong sinasabi? Isaran mo, nasisinawan. Diba? Hindi ka na comfortable. Diba? Hindi na ako makakatulog ng maayos. Isaran mo, ayaw mo sa liwanag. Ayaw mo sa tama, ayaw mo sa ito, gusto sa maligid, na hindi nakikita ang nagawa mo. Kasalanan. Praise God, no? Number 3, light irritates sleepers. Number 4, madali na lang to. Number 4, light dispels darkness. Our next verse is, ayan, John 1:5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome. Diba? Dito nga ay naman brown out. Diba madilim? Pag madilim, tapos babalik yung doseko, yung electricity, biglang lumiliwanag. No? Diba? Yung dilim, nawawalang bisa, na-overcome na ng liwanag. Naging maliwanag na yung buong kwarto. Ganun lang yung interpretation niya. Dispel darkness. Pag nasa liwanag ka, nawawala na yung kadiliman. Even, di ba? Yun naman sa umakan, ba sa gabi, madilim. Pagdating na ng 5 or 6 in the morning, pumapasok na yung liwanag ng sun. Di ba nawawala na yung dilim, ngayon nagwanag. Ganun din nun, in a spiritual sense, kung lumalakad tayo sa kasalanan, gumagawa tayo ng masinungalingan at problema, no? Vices. With Jesus Christ, ma-introduce at matanggap mo bilang Lord and Savior. Unti-unti. It takes time. It takes process na alis yung ginagawa ng yung pagkakarating. Mga diba? Na-overcome na ng Diyos ang kasalanan, no? Na nagawa. Diba? Hindi na tayo. Minsan hindi man madali. Hindi man agad-agad. But little by little, it takes process na aalis ang kadiliman, ang kasalanan na ginagawa natin sa ating mga buhay. At nasasabi na, Lord, atin na yan, Christian na yan. And the last one, life brings and gives life. Ang buhay ay Kristo, no?
pagpatuloy tayo sumusunod sa ilaw at sa kay Jesus Christ, it brings life. Hindi lamang life, simple life, but life in abundance. Yung buhay na masigana, na buhay na sapat, no? More than enough, sobra pa sa pangangailangan mo sa araw-araw. At hindi lamang iyan doon sa mga buhay na ganyan, mas sapat, no? Joyful, peaceful life, but then it leads to salvation and have eternal. So, ganyan. So, pag tayo patuloy na mga Kristiyano, sumusunod kay Kristo, no? We have salvation and enjoy eternal life with Jesus in heaven. That ends for our message this morning. Palakpakan natin ang Lord. So, kung we have eternal life, we have salvation, wala na tayo doon sa great tribulation na darating pa. Diba? Igtas na tayo kasama kay Kristo. Thank you, Lord. No, it's great. Lord, maraming salamat for the victory, for your message na muli nagre-remind sa atin, sa aming Panginoon, na patuloy susunod kami yung Panginoon sa ilaw na binibigay mo sa bawat isa. Upang kami, Panginoon, hindi mapupunta sa kapamakan. Pagpus, Panginoon, we will privilege you to have eternal life. In Jesus' name, Lord God. Amen. So this time, pwede natin, no, i-invite newcomers natin, new visitors to please come in front para mapatanggap. Grab natin yung opportunity na mapatanggap natin itong mga kaluluwa na patuloy, no, lumalapit sa Panginoon. Praise God. At the song, praise God, no? Hallelujah. Can we invite everyone to stand? At yung mga bago natin dito sa office, right? Hallelujah. Praise God. Pwede natin na i-delegate natin ang ituna, by parting in hands to, no, to lay hands, no, lay hands natin. Yung mga anak. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Send natin ang ating mga kamay sa dalawang kaluluwa. Sa dalawang buhay na hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise, 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 praise you, Jesus. Feel the presence of God in this place. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Pumupuri, Panginoon, magpapasalamat sa iyo sa bawat isa. Thank you for your grace and mercy, Panginoon. Napatuloy ko kami dinadala dito upang sa kasama na kinakin kami. We are grateful for your love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your presence in this place, Panginoon. Amin nararamdaman. Yes, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang lalapit sa iyo ng para sa dalawang kaluluwa na lumalapit at humingi ng mga katawan sa iyo. Sumunod po kayong dalawang kaluluwa sa kanila. Dakilang Ama at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa buhay na binigay mo sa akin. Sa buhay na binigay mo sa akin. Sa oras na to, Lord, nakikita mo itong dalawang anak. Lumalapit kami, Panginoon. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa lahat ng aming kasalanan. Sa lahat ng aming kasalanan. Sadya man o di sadya na nagawa. Sadya man o di sadya na nagawa. Lord, patawad ko. Lord, patawad ko. Sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, inanyahan ka namin, inanyahan ka namin. Pumasok ka sa aming puso, pumasok ka sa aming puso. Pumasok ako, Lord, sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming buhay. Be my Lord and my Savior. Lord and my Savior. Ikaw na, Panginoon. Ikaw na, Panginoon. Ang mag-control ng aking buhay. Ng aking Panginoon, Panginoon. Isulat niyo po. Isulat niyo po. Ang pangalan ko. Ang pangalan ko.
sa aklat ng buhay. At from now on, Panginoon, ikaw na ang akong Diyos. Ikaw na ang aking Diyos. At personal na tagapagligtas. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Congratulations. No? You are now the child of God. Praise God. Hallelujah. No? Imagine every Sunday, may mga patuloy na kaluluwa na pumapasok at patuloy no, na lumalapit sa Panginoon. As this time, as we invite our pastors to distribute our emblems now for our community. Habang nilidispute ang ating mga emblems, can we stand up and pray? Hingi tayo ng papatawanan. Last week, nandito tayo. In 1 week time, ano na naman na nagawa natin pagpapakasan? Ano naman na nagawa natin na pagpapakasan? Mga hindi naging pleasing kay Lord, no? Hihingi tayo ng kapatawaran upang malinis ang ating mga puso as we receive, as we take, as we partake of these emblems, the bread and the wine that symbolizes the body and the blood of Jesus. Okay, let us pray. Hallelujah. Praise God. Kausapin mo, Panginoon. Hingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating hindi magandang ginawa. Sa lahat ng mga wrongdoings. Sa lahat ng mga pagkakamali. Last week na nalangin tayo. Ang 1 week, patuloy, even sa bahay. Every week na nanalangin tayo. Hindi natin nababansin na nagawa na tayo ng pagkakamali at masaya. Hallelujah, hallelujah. Lord, before we partake this emblems, your body, the bread, that symbolizes your body, and the wine that symbolizes your blood. Lord, yes, our heart, Panginoon, tatawarin po kami ng aming mga nagawang kasalanan. Ito ang Panginoon sa isip, sa salita, at sa gawa. Minsan nag-iisip kami ng masama sa kapwa namin, Lord. Sa salita, minsan, Lord, masakit kami magsalita. We hurt other people. Nasasaktan natin ang aming kapwa. Hindi namin napapansin, Panginoon. At sa gawa, sa aming mga kilos, Panginoon, hindi nagre-reflect God's character sa aming mga kilos. Hindi nagre-bless ang Diyos sa ating mga kilos, sa ating mga pananalita at sa ating gawa. At sa ating iniisip, Lord, patawad. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga pag-iisip. Naway, Panginoon, maging karapat-dapat kami upang tanggapin itong communion bread and communion wine that symbolizes your body to wash out the sins. Thank you so much, Lord. And this time, it says here, in Luke 22, 9 to 20, and he took bread, and he had given thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body. This is my body. Ito yung bread. This symbolizes yung katawan ni Cristo, which is given for you. Do this in remembrance of me. Every time we take this, no? Naaalala natin ang katawan ni Cristo na pinayubay sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Diba? And after that, in verse 20, and likewise the cup, after he had eaten, saying, this cup poured out for you, for the new covenant, in my blood. Ito nagsisimbolize ng dugo ni Kristo na tubigis para ikaw at ako ay mahugasan sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Thank you for your words and your blessings, Lord. So, pwede na natin pakakinin yung bread at iinumin yung wine.
Thank you so much. Praise God. No? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings this morning. Sweet Pagkino, Lord God, ikaw lamang Pagkino ang papapunta sa akin. In Jesus' name, Lord God. Amen. Besides, okay, we will come to the next part of this service. We have our giving. No? Dito na yung giving natin. Yun. So we will call our kapatid na Belinda to share about tithes and offering. We demonstrate you how awesome our God is. Lord, your guide on all everything. On earth and behind is the holy Him. With each time we offer up to Him what is His, and sure that we recognize His honor. So, ang Ginoo nagahatag ang panatanan na mga bugay sa aton kada singana. So, we must bring back to Him, give the 10% of what we have blessed this with. It is done for as a Christian. So, kung isa kita nga Kristohanon, ma-obligasyon kasi ang mataan sa sipahan kay ibalik ka kasi sa isa kasi man nakahatalang Ginoo sa aton sa mga blessing sa iya makakaon kita 3 times a day mga anya ang mga pinag-social na mga pinaglanon mostly sa aton nga mga kung may mga drugs kita may mga bugana kita mga bukas sa kanila so ina-blessing kita sa Ginoo mga panay para sa iya. So this time we have to pray. I have a verse to say that this is the verse that state about tithes and offering. In Leviticus 27:30, every tithe of the land, whether of the seed of the land or on the fruit of the trees, is in the Lord. It is fully to give back to the Lord. So it is our verse and what's tithe and offering. So let's pray. Pwede na matama na ng ating offering ay ating i-pray. So let us pray for this meeting. Heavenly Father, by the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, Lord, we thank you for all the blessings you give to me. And everyone including you, a part of Christianity. It's because without you we can do nothing. Through all your blessings, we give it back to you. For someone who are blessed, must be returned back our tithe and offering, Lord. We do. Let's just stand to give and receive again for every day as we bless your life. And thank you very much, Lord,
In the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you so much, kapatid na Benita. Now, for this time, for our announcement, we will call Ate Chloe for our announcement. Meron parang presentation from the news. Special presentation from our kids and girls. May bago tayong corporate dancer. Ready? Ready? And 1, 2, 3, go. Your friend of my eyes, I can see clearly now. Praise God. Kasi nga po, uli po natin palakpakan si Lord sa buhay ng mga bata ito. And I encourage to everyone, yung mga anak niyo po, kanya niyo po ipadala dito sa simbahan para instead po na sa kalsada sila makalangkalan, di po ba? Mas natututo po sila. Meron po tayo mga dance lesson at instrument lesson. So, for our announcement po this morning, so, Sunday service po natin, 9 a.m. Meron din po tayong Bible study every Tuesday sa Purok Santol. Tama? Purok Santol. Yan. So, sa Purok Santol po, sa Purok Tangkayan. Ayan. So, meron po tayong Bible study sa Purok Santol. Tuesday po, meron din po tayong Purok Langka every Thursday. 3 p.m. naman din po yan sa Tribes of God. And then sa Friday naman po tayo sa Buena Vista Libong, 3 p.m. din po sa Ruben Tribes. Meron din po tayo mga online services every Tuesday. Online Bible study. And sa Friday naman po, Zoom Fellowship. And then pagka-Saturday naman po, ang youth, meron po silang mga Bible study 2 p.m. And then practices na po para sa music, dance, tsaka instrument. So, invite po lahat. Remind ko din po
malapit na rin po ang ating anniversary. So, by August 4, it is our anniversary. So, prepare na po tayo. Meron tayong kids ministry, youth ministry, sa dance, and then meron din po mga women's, tsaka men's. So, meron pa po tayong 1 month para makapag-prepare ng ating mga special number. Pwede na rin po tayong magpalista sa gusto pong magpa-water baptism dahil isusunod na rin natin po yan sa ating anniversary, yung ating pong water baptism. So, pwede nyo pong lapitan sila tita, Belen, si Ate Irene, or dito po sa church si Mama at si Papa. Okay, so yun na po, and may I call again Mama for our benediction and closing prayer. Before we close in prayer, no? Si Ate Yuna, in charge sa district ng water baptism, no? Kasi isama natin yan sa ating August 4, church, first year church anniversary. So, ang lahat na gusto magpa-water baptism, probably na sa dagat tayo, no? So, i-approach nyo lang si kapatid na Yuna for the master days ng magpa-water baptism. So, mag-pray na, Lord. Go na ba ako for water baptism? Kailangan ko na ba i-declare? No, this is a public declaration ng ating buhay kay Kristo. No, kailangan ko na ba, Lord? Hindi na ba umiyak ang ako isang Kristiyano? Ako'y sumusunod kay Kristo at ako'y isang born again. So, kung ready na, approach na si Ate Yuna, magpapit sa atin, magpapangalan ako water baptized. No? August 4, our anniversary, 1 month time. Mamaya, i-request natin si Pastor Ronald to pray for Ate Sweet and Kuya Michael. They will be leaving on Friday. Magpapakasyon sila ng Manila. At just Tuesday, travel back si Destiny dito. No? Hintayin na lang Tuesday na natin si Destiny from Manila. And si Ate Sweet naman ang babakasyon bago ang anniversary. Okay, thank you so much. So let's close this. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to Jesus. Lord, once again, we are so grateful for this blessed Sunday, Lord, for your wonderful message sa bawat isa. Lord, thank you sa victory ng iyong gawain, Lord, that we keep us safe, Lord, from the start up to the end of this service. Thank you sa Panginoon for your wonderful message na patuloy, Lord God, will remind us aming mga buhay. Ikaw ang ilaw, Panginoon, na dapat namin susundan habang kami nabubuhay dito sa mundo. You like Jesus is the light of the world. Patuloy, Panginoon, pinanghawakan namin ang salita ang pag-isa sa amin na pag sumunod kami, Panginoon, there is always guidance, there is protection, Lord God, there is cleansing sa nagawa namin mga kasalanan na wrong those. Thank you so much, Lord God, sa iyong pagmamahal, for your grace and mercy, for your love sa bawat isa, Lord God, na hindi mo kami, Panginoon, no, pinapabayaan, hindi mo kami, Lord God, dinidistensyahan at patuloy, Lord God, dinadala mo kami sa iyong awan, Panginoon. Patuloy, Lord God, i-remind mo kami ng banal na salita, Lord God. Your love, Lord God, will continue to grow in our lives. Maraming salamat, Panginoon, and we entrust everything into your mighty hands, Lord God. Lord, sa aming pag-partner, sa aming pag-uwi, patuloy, Lord God, your protection will cover each and every part of us, Lord God. Bring us, Panginoon, to our every family safe and secure, Lord, sa aming pagbiyahe, sa aming pag-uwi, Lord God, ikaw ang aming guidance, ikaw ang aming protector. Continue, Lord God, to provide us, Lord, ang aming pangangailangan sa kanila. Thank you so much, Lord. You have been so good to us, Lord. So grateful and you are so faithful to us. Thank you so much, Lord God. All praises, Lord God. All glory belongs to you. In Jesus' name, Lord God. Amen. Praise God. We have a class outside. That ends our service this morning. Thank you and God bless us. Thank you.